Dumating na po sa New Zealand si Pangulong Noynoy Aquino para sa kanyang state visit at makikipag-usap ang Pangulo sa mga negosyante roon bago dumiretso sa Australia. Layo ng state visit na palakasin ang ating kalakalan sa dalawang bansa at ibida ang makasaysayang paglagda sa Bangsamoro Framework Agreement. Balita natin ni Julio Segovia. His Excellency Benigno S. Aquino III, President. Bago lumipad para sa 5-day state visit sa Australia at New Zealand kagabi, nagbigay muna ng mensahe si Pangulong Noynoy Aquino sa harap ng mga miyembro ng kanyang gabinete na nagatid sa kanya sa paliparan. Ayon sa Pangulo, nakatakda siyang makipagpulong sa mga lider ng dalawang bansa, pakay rin niyang makipag-usap sa mga negosyante roon at syempre, makipagkumustahan sa mga Pilipino sa Australia at New Zealand. Kung tutusin, hindi po nalalayo ang mga katangian at paninindigan ng kanilang mga bansa sa atin. Mula sa mayamang kultura at malalim na pananampalataya, sa pagpapahalaga sa mga kaibigan at pamilya hanggang sa mataimtim na pagsunod sa batas at pagrespeto sa kapwa. Bukod sa mga miyembro ng gabinete, kasama ng Pangulo sa biyahe ang ilang negosyanteng Pilipino upang higit na pagtibayin ang ugnayan ng dalawang bansa sa Pilipinas, lalo na sa larangan ng kalakalan. Karamihan ng gatas na iniinom natin sa Pilipinas ay mula sa New Zealand. Ang Australia naman ay isa sa mga pangunahing pinagmumulan ng ating karneng baka. Ibibida rin daw ni Pangulong Aquino sa Australia ang nilagdaang Bangsamoro Framework Agreement sa pagitan ng gobyerno at Moro Islamic Liberation Front noong isang linggo. Nananabik na rin tayong magbahagi ng ating mga karanasan at plano sa ating prosesong pangkapayapaan. Lalo tigit na isa ang Australia sa mga bansa nagbigay ng suporta para sa kaunlaran ng Autonomous Region in Mindanao. Sa pag-uwi ni Pangulong Aquino sa Biyernes, bit-bit daw niya ang mga mabubuting balita na magsusulong sa isang mas maunlad na Pilipinas. Julio Segovia, GMA News.